Sa isang payak na tahanang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, marupok ang dingding, butas-butas ang bubong. Doon makikita ang magkapatid na sina Marian at Mark Joseph. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi ang tunog ng hangin at ang mahihinang indayog ng duyan. Doon nakasakay si Mark Joseph, 5 taong gulang. Payat, matamlay, at ang kanyang tiyan ay labis na namamaga. Ayon sa doktor, malubha na ang kanyang karamdaman. Kailangan na niya ng liver transplant. At masakit mang isipin, may taning na raw ang kanyang buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa tabi niya, marahan siyang idinuduyan ng kanyang ate, si Marian, na 6 na taong gulang. Hindi naglalaro si Marian gaya ng ibang bata dahil may sakit din siya. Hindi siya nag-aaral at araw-araw siya ang nag-aalaga ng kanyang bunsong kapatid kapag ang kanyang ina ay nagtitinda ng isda sa kalsada. Ate, kamusta po? Ayos ba? Habang pinagmamasdan ko sa Mark Joseph na tinitiis ang sakit, na si Marian na pilit na nagpapakatatag kahit bata pa, hindi ko napigilang umiyak. Tila ang langit ay sumisigaw ng hinaing. Bakit ang mundo ay hindi patas ang pagtrato sa ating mga alipin? Sumisigaw ang langit ng hinaing. Hindi patas ang mundo sa mga alipin. Mga musmos na di dapat nagdurusa. Asa ng hustisya't awa ng masa. Sino ang magtatama sa mali ng sistema? Sumisigaw ang langit ng hinaing. Hindi patas ang mundo sa mga alipin. Mga musmos na di dapat nagdurusa. Asa ng hustisya't awa ng masa. Hindi ba't sila'y may karapatan din? Pag-asang mabuhay sa mundong magiliw. Ngunit bakit tila sila'y iniwan sa dilim ng gabing walang liwanag na dala? Sumisigaw ang langit na hinaing. Hindi patas ang mundo sa mga alipin. Mga musmos na. Bali, 23,000 po ito. Hawakan niyo ate para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23,000 natin. Salamat po! Sumisigaw ang langit